Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, you cannot give what you do not have. Pero wag mo sasabihin na walang-wala ka. Dahil meron kang palaging tinatanggap galing sa Diyos. Yang buhay mo na lang, isang pagpapala yan galing sa Diyos. Kaya pwede ka ring magbigay ng buhay sa ibang tao. Tayo'y pinatawad din ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya pwede ka ring magpatawad sa mga nakasakit sa iyo. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging malaya, at hindi ka magiging kamukha ni Jesus. Hindi magiging banal ang iyong buhay. Aminin natin ang maraming pagkakataon na kung saan pinagkait natin ang ating pagpapatawad sa iba. At mas pinili nating magkimkim, magtago ng galit at sakit ng loob. Ating mga kasalanan at pagkakamali, muli tayong magpakumbaba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para minsan pa tayo'y makitang karapat-dapat na makatanggap muli ng mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, makakapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mo, lubos, ang iyong Espiritu sa aming kumukupkop, upang sa lupaing pinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita. At may mga taingang hindi nakakarinig, pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa langsangan ng nakikita nila, at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan ng nakikita nila, at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ko ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila
habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, hindi ba tinanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na pinasasabi ko, ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginagawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ibibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari pa ng lumipad ng walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos, sa kaniya ay nagalit. Nang makita ang dambana ng larawang inuukit, sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat, ibinigay sa kaaway. Kaya naman, ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Poon, iyong pasikatin, kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan pong papatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit nang nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. 'Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam.
Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat mahabag ka rin at maawa sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo papatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit hirap tayong magpatawad? Utos naman ito ng Panginoon eh. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagpapatawad, nagkakasala ka. Amen? At alam naman natin ang karanasan ng hindi pagpapatawad. Masakit, mahirap, mabigat. Amen? Pero bakit ang dami pa rin sa atin ngayon ayaw magpatawad kahit na alam natin hindi ito nakakabuti sa atin? Marahil ang dahilan ay hindi natin alam kung paano magpatawad. Sabagay, kahit na sabihin mo sa isang tao, mag-exercise ka para maging healthy ka. Pero kung hindi naman siya marunong mag-exercise, hindi niya ito gagawin. Hindi po ba? Diba? Ang dami po sa atin sinubukang mag-exercise. Pero dahil walang tamang kaalaman kung paano talaga mag-exercise, ano nangyayari? Yung iba, lalong tumataba. Yung iba, napipilay pa. Amen? Marahil ito ang dahilan. Bakit marami sa atin mas pinipili na wag na lang magpatawad? Kasi kulang sila sa kaalaman. Pero nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Dahil sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ng turo ni Jesus kung paano magpatawad. Para tayo ay lubusan ng maging malaya, masaya, at payapa. Una, para makapagpatawad ka, huwag kang maging makwenta. Jesus is teaching us forgiveness is not about counting. Forgiveness is about becoming. Inaakala po ni San Pedro, mabait na siya nung tinanong niya si Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin yung kapatid kong paulit-ulit nang nagkasala sa akin? 7 beses ba? Kasi po, para sa mga Hudyo, kapag pinatawad mo ang isang taong nagkasala sa iyo ng 3 beses, ang tingin nila sa iyo ay mabait na. Kaya nga po, balikan niyo yung sinabi ni San Pedro, 7 beses daw niyang patatawarin yung paulit-ulit na nagkasala. Dinagdagan niya, dinoble na nga niya eh. At pagkatapos, nilagyan pa niya ng isang extra. Ibig sabihin, pinapakita niya sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, mabait ako. Tingnan mo na, yung limit lang, 3 ako ginawa ko, 7, doble, 3 plus 1 pa. Pero winasak ng Panginoon yung kwentahan ni San Pedro. Jesus shattered the mathematics of mercy. He said, not 7 times, but 70 times 7. Anong ibig sabihin nun? Infinity. Walang katapusan. Unlimited. Hindi po nagbigay ng numero ang Panginoon. Kasi ang nilalarawan niya, anong uri dapat ang isang puso na nagpapatawad. For Jesus, forgiveness is no longer an occasional action. Forgiveness for Jesus becomes the character of someone who belongs to the kingdom of God. Mga kapatid, makakapagpatawad ka kung magiging ugali mo ang pagpapatawad.
at makakapagpatawad ka kung hihinto kang nagkwekwenta sa ginagawa ng iba. Diba? Kaya sumasakit ang loob natin kasi meron tayong listahan ng lahat ng mabuti ng ating ginagawa at pagkatapos kinukumpara natin ito sa ginagawa ng iba. Ano ang reklamo ng iba sa inyo? Diba? Sinasabi nyo, buong araw na ako nagtatrabaho. Pagkatapos kayo, higa-higa lang dyan ang tatamad nyo. Nagsasakripisyo ako para sa inyo. Pagkatapos, pagtataksilan nyo lang ako, lolokohin nyo lang ako, nagtitiis ako na hindi kumain, nag-iipon ako ng mabuti. Pagkatapos, kayo, nagbibisyo lang. Ginagastos nyo ang pinaghirapan ko. Mga kapatid, habang may ganito kang pag-iisip, hindi ka makakapagpatawad. Amen? Kalimutan mo ang pangungwenta. Itapon mo yung listahan ng utang nila at ipabago mo ang iyong isip at puso sa Diyos. Makikita mo, magiging madali para sa iyo ang magpatawad sa ibang tao. Amen? Pero pangalawa at kahuli-hulihan, para makapagpatawad po tayo ng mabuti, magpatawad ka mula sa iyong puso. Pansinin niyo po ang turo ng Panginoong Yesukristo. Hindi lang niya sinabi sa atin, magpatawad kayo. Ang habilin ng ating Panginoon, magpatawad kayo mula sa inyong puso. Forgive from your heart. Aminin natin, marami sa atin marunong magpatawad gamit ang isip natin. Amen? Sa isip mo, na-imagine mo, okay na. Hindi mo na inaalala yung sakit, yung paggagrabyado na ginawa nila. Marami din sa atin marunong magpatawad gamit ang bibig. Di po ba? Ano yung madalas sa sinasabi ng iba sa inyo? Napatawad ko na siya. Wala na sa akin yun. Nakalimutan ko na. Okay na. Pero kapag nakasalubong mo yung tao na nanira sa'yo, nakasakit sa'yo, anong karanasan nyo? Diba? Bumibilis yung tibok ng puso mo, naha-high blood ka, nanggigigil ka, umiinit na naman ang ulo mo. Kasi hindi ka pa nakapagpatawad sa puso mo. Amen? Nalaman po ng mga scientists, may utak din pala ang puso natin. Kaya pala, hirap tayo na makalimutan ang masakit na kahapon. Kasi nakatanim pa rin ito sa puso natin. Naaalala pa rin ng puso mo yung sakit at ayaw nitong bitawan yung mabigat at mahirap na karanasan. Kaya nga po ang pagpapatawad gamit ang puso. Kailangan ng proseso. Kailangan ng panahon. Medyo merong katagalan yan. Remember this, heart forgiveness takes time. Minsan, hindi pwedeng isang beses ka lang magpatawad. Kailangan paulit-ulit mong gawin yan. Understand that forgiveness is not just a one-time decision. It is a daily surrender to God. Kaya kapag naaalala mo yung taong nakasakit sa iyo, isuko mo siya sa Diyos paulit-ulit, araw-araw. At kapag paulit-ulit mong inaalay sa Diyos ang sakit ng iyong damdamin, nalilinis ang puso mo. Amen? Normal lang naman po. Minsan hindi talaga natin makalimutan yung masamang ginawa ng ibang tao sa iyo. Bumabalik sa iyo yung panggagamit na mga kamag-anak mo sa iyo. Naaalala mo yung pagtataksil ng asawa mo. Naiisip mo yung paninira, pamamahiya ng ibang tao. Pero ang grasya ng pagpapatawad ay ito. Kahit na naaalala mo yung pangit na kahapon, wala nang sakit, wala nang bigat, wala nang hapdi sa loob mo. Real forgiveness is not forgetting the wound. It is remembering the past without hatred. Paano mo alam nakapagpatawad ka na? Yun yung kahit na naaalala mo yung masama na ginawa ng iba, yung kasalanan ng iba, wala nang sakit sa puso mo, wala nang bigat sa loob mo. Kaya magdasal po tayo.
sa banal na misang ito. Hari nawa, ito pong dalawang paraan ay makatulong sa pagpapatawad natin. Dahil kung hindi ka magpapatawad, hindi ka magiging malaya. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka magiging masaya. Kung hindi ka magpapatawad, hindi ka magiging pinagpala. Pagdasal po natin, Hari nawa, maging ugali natin ang pagpapatawad at umpisan nating patawarin ng iba mula sa ating puso. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may dinarandam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, basnan mo ng may habag ang aming mga pagkakamali. Iadya mo kami sa katigasan ng puso at tulungan mo kaming maging handang makapagpatawad sa mga tinamo naming mga pasakit upang mabuklod na muli ang nagkakahiwa-hiwalay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Pahintulot sa bukso ang yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigaya po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan, ay magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid, para mas madali ang ating pagpapatawad, kailangan meron tayong kaalaman galing sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Knowledge is power, hindi po ba? Kaya nanghihina tayo sa pagpapatawad because we are not knowledgeable on how to forgive others. At merong dalawang napakagandang aral, huwag niyong kalimutan, galing sa ating ebanghelyo ngayon. Unang-una, forgiveness is not about counting. Forgiveness is about becoming a person, a son and daughter of the kingdom of God. Ang pagpapatawad po ay hindi isang action, hindi lang isang desisyon, hindi lang kilos. Ito po ay pag-uugali. At makakapagpatawad ka kapag binura mo na yung utang ng ibang tao. Pag inalis mo na yung listahan na dapat gawin ng ibang tao, bitiwan mo na yung mga expectation mo galing sa ibang tao. Kasi meron tayong mga linya na magulang ko pa naman sila,
Pagkatapos wala silang malasakit pagmamahal sa akin. Asawa ko pa naman siya. Nangako siya na mamahalin niya ako, magiging tapat siya sa akin. Pagkatapos pinagtaksilan ako. Anak ko lang ito. Pero kung makasagot sa akin, kala mo kung sino. Look at that. Those are all lists. Utang ng ibang tao. Bitawan mo yan. Kalimutan mo yan. Kung hindi habang hinahawakan mo yan, hindi ka makakapagpatawad sa iba. But secondly and lastly, forgive other people from your heart. Not only from your head. Magaling tayo eh. Di po ba? Oo, okay na. Kalimutan ko na yan. I imagine mo na. Tinatawad mo na sila. Pero hanggat hindi gumagana ang puso, hindi ka makakapagpatawad sa iba. Train your heart to forgive. And how do you train your heart? You give your heart to the Lord. Allow the Lord to take hold of your hearts. Hayaan mo ang Panginoon ang magturo sa iyong puso araw-araw kung paano magpatawad. Maaaring hindi mo makalimutan yung masakit na ginawa nila. Pero ang grasya ng pagpapatawad ay makalimutan mo sana yung sakit na dinulot ng kasalanan ng iba. Posible ito sa tulong at grasya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.